Iniisip mo bang ang malakas na paghilik o pag-ingay ng pusa at ang palagiang paghingi nito ng lambing ang tanging mga tanda ng pagmamahal nila? Paano kung sabihin ko sa iyo na simula pa lang iyan, na baka araw-araw nakakalampas sa iyo ang libo-libong mas pinong senyales, mas mahalagang paraan kung saan ang pusa mo ay literal na sumisigaw, "Mahal kita." Marami sa mga senyales na ito ang hindi natin napapansin o mas malala pa, naiintindihan natin ng baliktad. Sa video natin ngayon, aalamin natin ang 10 pinakahindi halata pero sobrang nakakaantig na paraan kung paano ipinapahayag ng mga pusa ang kanilang malalim na pagmamahal. Humanda ka dahil pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin mo sa alaga mo. At ang pangunahing tanong na sasagutin natin sa dulo, tinutumbasan mo ba ng tama ang mga pag-amin na ito ng pagmamahal? Bago tayo magsimula, mahalagang maintindihan ang isang simpleng bagay. Ang pusa ay hindi aso. Nag-evolve ang mga aso upang hayagang ipakita ang kanilang damdamin sa loob ng isang pack or grupo. Pero ang mga pusa, likas na nag-iisa at mangangaso. Ang wika nila ng pananatili ay nakabase sa pagiging tago, pag-iingat at mga banayad na senyalis. Hindi sila magpapakita ng tuwa sa pamamagitan ng pagwagayway ng buntot o pagtalon-talon tulad ng ginagawa ng mga aso. Ang mundo nila ay mundo ng mga kalahating tono, maliliit na galaw na halos hindi mo mapansin at masalimuot na mga ritual. Ang pagmamahal nila ay hindi malakas na pahayag, kundi isang tahimik na bulong na kailangan mong matutunang pakinggan. Kaya naman, madalas na hindi natin napapansin ang pagpapakita nila ng pagmamahal. Inaasahan natin ang emosyon na parang tao o parang aso, pero nakikipag-usap sila sa atin gamit ang sarili nilang sinauna at misteryosong wika. Kaya, simulan na natin itong pag-aralan. Kaya, ang una at marahil ang pinakamahiwagang tanda ng pagmamahal ng pusa ay ang tinatawag na mabagal na pagpikit. Slow blink. Malamang napapansin mo na kapag nakatingin ang pusa mo sa iyo mula sa malayo, bigla na lang itong dahan-dahang pumipikit at saka muling ididilat ang kaniyang mga mata. Hindi ito dahil sa pagkapagod o dahil masyadong maliwanag. Ito ay isang sinasadya at malinaw na kilos ng komunikasyon na tinatawag ng mga eksperto sa pag-uugali ng hayop na halik ng pusa, cat kiss. Sa sandaling ginagawa niya ito, ang pusa mo ay lubos na nakaka-relax at handang magpakita ng kahinaan o vulnerability. Hindi lang siya nakatingin sa iyo, nakikipag-usap siya. Napakalalim ng kahulugan ng kilos na ito na madalas dahil sa pagkaabala natin sa araw-araw, madali natin itong palampasin o ituring lang na simpleng pagkaantok. Ngunit kung matututunan mong makita ang mga halik na ito, malalaman mo na ang iyong pusa ay walang sawang nagbibigay sa iyo ng senyales ng matinding pagtitiwala at lubusang kapayapaan na nararamdaman niya tuwing kasama ka. Pero bakit nga ba ito kasing halaga? Sa mundo ng mga hayop na maninila, ang direkta at matalim na pagtitig ay senyalis ng hamon, banta at paghahanda na sumalakay. Sa pamamagitan ng pagpikit ng mata sa harapan ng ibang nilalang, kahit sa isang iglap lang, ipinapakita ng pusa ang pinakadakilang antas ng pagtitiwala. Parang sinasabi niya, lubos akong nagtitiwala sa iyo, kaya hayaan mo akong maging walang laban sa tabi mo. Alam ko, hindi mo ako sasaktan. Ito ang pinakapundamental na tanda na itinuturing kanyang isang ligtas at mapagkakatiwala ang miyembro ng pamilya. Ang pinakamaganda rito ay maaari mo rin itong ibalik sa kanya. Tingnan ng iyong pusa, salubungin ang titig niya, at pagkatapos ay dahan-dahan, napakagaan mong ipikit at buksan ang mata.
Makikita mo, malamang, nakikindat din siya sa iyo bilang sagot. Sa ganito, nagsisimula kayo ng isang dialogo sa sarili niyang wika na nagpapatibay ng inyong ugnayan ng walang anumang salita. Dumako na tayo sa pangalawang palatandaan, ang pagdampi o pag-untog ng ulo. Hindi. Hindi ito yung bigla na lang tatakbo at babangga sa binti ninyo ang pusa. Ang tinutukoy natin ay ang marahan at mapagmahal na pagkilos kung saan lalapit ang inyong alaga at kusa itong ididikit ang tuktok ng ulo, pisngi o gilid ng kanyang nguso sa inyo. Ang kilos na ito ay tinatawag na bunting. Maraming nagmamay-ari ang nagkakamaling isipin na ito ay paraan lang para manghingi ng pagkain o para humingi ng atensyon at haplos. Malamang, gusto rin naman yan ng pusa. Pero ang tunay na kahulugan ng ritual na ito ay mas malalim at nakakaantig ng damdamin. Hindi lang ito simpleng paghiling. Ito ay isang aktibong pagkilos na may dalang matinding panlipunan at emosyonal na kahulugan. Hindi lang kayo nagbibigay ng haplos sa pusa, kundi may ibinabahagi rin siyang napaka-personal at mahalagang bagay sa inyo. Isang sinaunang ritual ng pagkakaisa at pagbubuklod. Sa mukha ng pusa, sa noo, pisngi at baba, makikita ang mga espesyal na glandula na naglalabas ng tinatawag nating pheromones. Ang mga pheromones na ito ay parang isang chemical signature, natatangi at nagdadala ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang pakiramdam at kalagayan ng pusa. Kapag nagkukuskos ang pusa sa iyo, iniiwan nito ang kanyang amoy. Hindi ito pagmarka ng teritoryo sa agresibong paraan gaya ng iniisip ng marami. Sa halip, isa itong akto ng paggawa ng pangpamilyang amoy. Hinahalo niya ang kanyang amoy sa amoy mo na bumubuo ng isang pangkalahatan at natatanging buke na nagsasabing sa lahat ng makakaamoy, tayo ay isang clan, tayo ay pamilya. Minamarkahan ka niya hindi bilang pag-aari, kundi bilang isang malapit at mahal sa buhay. Ito ang pinakamataas na pagpapakita ng pagtanggap sa iyo sa pinakaloob niyang bilog. Sa susunod na simulan kang i-headbutt ng pusa, tandaan mo, hindi siya humihingi ng anuman, bagkus ibinibigay niya ang kaniyang buong tiwala at kinikilala ka niya bilang kaniyang sariling kapamilya. Ang ikatlo at hindi gaanong napapansing senyales ay ang pagpapahawak ng tiyan. Isipin mo, nakahiga ang pusa mo sa sahig, tapos pagkakita niya sa iyo, bigla siyang magpapagulong-gulong at ipapakita ang kanyang malambot at walang depensang tiyan. Ang unang reaksyon natin syempre ay makyutan at gustong-gusto na nating kilitiin agad ang tiyan na yon. Pero doon nagkakaroon ng malaking bitag at maling pag-unawa sa kung paano talaga mag-isip ang mga pusa. Ang pagpapakita ng tiyan ng pusa ay hindi laging imbitasyon para hawakan o kilitiin. Sa katunayan, ito ay isang senyales ng hindi ka panipaniwalang tiwala. Ang tiyan ang pinakadelikado or pinaka-vulnerable na bahagi ng katawan ng kahit anong predator. Sa paglalantad niya nito sa iyo, sinasabi ng pusa, "Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Alam kong hindi mo gagamitin ang kahinaan ko laban sa akin." Ito ay isang biswal na pagpapahayag ng pagmamahal at pagiging ligtas. Ngayon, pag-usapan naman natin itong tinatawag nating bitag. Para sa maraming pusa, sapat na mismo ang pagpapakita ng tiwala na ito. Parang sinabi mo lang na, "Mahal kita." Pero hindi ibig sabihin gusto niya ng yakap pabalik. Kapag bigla tayong dumukot at hinawakan agad ang kanyang tiyan, natural sa pusa na isipin na nilabag natin ang kanyang hangganan at tinraidor natin ang tiwala niya. Kaya't doon nanggagaling ang biglaang kagat o kalmot. Hindi siya nagagalit. Pinoprotektahan lang niya ang pinakamahina niyang bahagi. Ang pinakamagandang tugon
Sa kilos na ito ay ang malumanay, kalmadong boses at dahan-dahan na pagkurap. Pwede mo siyang haplusin ng maingat sa ulo or pisngi. Pero ang tiyan, huwag mo itong hahawakan maliban kung sigurado kang 100% na gusto talaga iyan ng pusa mo. Pahalagahan mo ang tiwala na ibinigay niya, hindi ang pagkakatao ang makapiga o makahimas sa puson. Ang kilos na iyan ay isang papuri sa iyo, hindi ito isang imbitasyon. Ang pang-apat na punto ay marahil magtataka ang iba o baka naman may makakita nito na talagang hindi ka aya-aya. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga regalo ng pusa. Naranasan mo na bang dalhan ka ng pusa mo ng paborito nitong laruang daga at ilagay sa paanan mo? O at ito ang medyo hindi maganda. Baka naman inuwi niya ang nahuli niyang insekto, butiki o kaya'y isang ibon. Kaya huwag mo munang biglain ang sarili mo na magalit or pandirian at itapon agad ang huli. Ang likas na ugali na yan ay isa sa pinakamatitinding pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga na kayang ibigay ng isang pusa. Hindi niya yan dinala para ipagmalaki bilang trope. Dala niya yan para bigyan ka ng pagkain. Sa paningin niya, bahagi ka ng kanyang pamilya, ng kanyang pride. At malamang sa malamang, sa tingin niya, isa ka lang talagang hindi mahusay na mga ngaso na hindi man lang kayang kumayod para sa sarili niya. Kapag nagdadala sa iyo ng huli ang pusa mo, sinusunod niya ang sinaunang ugali na magturo at magpakain sa kaniyang mga kuting o kasamahan. Ibinabahagi niya sa iyo ang pinakamahalagang bagay, ang pagkain. Nag-aalala siya sa iyong kaligtasan. Isa itong purong akto ng altruism. Hindi lang niya kayo mahal, kundi pakiramdam niya, responsibilidad niya kayo. Kaya ang tamang reaksyon dito ay ang pagpuri, kalmadong pasalamatan at haplusin ang pusa. Huwag ninyo siyang pagalitan kahit pa nakakagulat ang regalo niya. Para sa kanya, ito ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamalasakit. Patagong itapo ng huli kapag wala siyang tingin. Tandaan, hindi siya nagmamayabang. Sinusubukan niya kayong pakainin dahil sa labis-labis na pagmamahal at pag-aalala sa inyo. Ikalima, ang palatandaan na ito ay pamilyar sa marami, pero hindi lahat ay lubos na nauunawaan ang malalim na kahulugan nito. Ito ang tinatawag na milk step o ang pagmamasa. Dito, ang pusa ay nagsisimulang gumalaw ng ritmiko gamit ang harapang mga paa, naglalabas at nagbawi ng mga kuko. Kadalasan, ginagawa nila ito sa malambot na ibabaw tulad ng kumot, unan, o ang pinakagusto nila sa mismong katawan mo. Ang pagkilos na ito ay tinatawag ding paghahanda ng dough o pagapakapak. Pero hindi lang ito isang kakaibang gawi. Isa itong napakalakas na mekanismo ng pagbabalik bata na nag-ugat pa sa pinakaunang yugto ng pagiging kuting. Ginamit nila ang galaw na ito para masahihin ang tiyan ng kanilang inang pusa upang pasiglahin ang paglabas ng gatas. Sa makatuwid, ang kilos na ito ay direktang konektado sa pakiramdam ng ganap na kaligtasan, init, kabusugan at pagmamahal ng ina. Kapag nagsimula ang isang pusang adult na magmasahe or magknid sa iyo, ibig sabihin nito, nasa kalagayan siya ng lubos na kaligayahan at nakararamdam ng matinding ginhawa at seguridad, gaya noong kasama niya ang kanyang inang pusa. Ito ay isang likas na kilos na nagpapahiwatig ng pinakamataas na antas ng tiwala at pagmamahal. Para sa kanya, iniuugnay ka niya sa pinakauna at pinakamahalagang positibong damdamin na naramdaman niya sa buhay. Kadalasan, ang pagmamasahe na ito ay sinasabayan ng malakas na pagpur at ng isang estado na tila nakatrangko siya. Ito ay malinaw na palatandaan na ikaw ang pinagmumulan niya ng kapayapaan at kaligayahan. Kahit na minsan
ay medyo matutulis ang kanyang mga kuko. Pilitin mong huwag siyang itaboy sa sandaling iyon. Para sa pusa, ito ay isang napakaimportante at personal na proseso kung saan ipinapahayag niya ang kanyang walang katapusang pagmamahal. Ang ika-anim na sinyales, nakikita natin ito araw-araw pero hindi natin masyadong pinapansin. Ito ay ang posisyon ng buntot. Ang buntot ng pusa ay nagsisilbing barometro ng kanyang emosyon at marami tayong matututunan sa posisyon nito. Ngunit mayroong isang tiyak na posisyon na hayag na pagpapakita ng pagmamahal at kasiyahan. Ito ay kapag nilalapitan ka ng pusa na nakatayo ang buntot na parang tubo at ang pinakadulo nito ay bahagyang nakakurbang parang tandang pananong. Hindi lang ito simpleng pagtaas ng buntot na nagpapakita na siya ay may kumpiyansa at palakaibigan, kundi itong maliit na baluktot sa dulo ang siyang nagpapabago sa kahulugan. Ito ang tiyak na senyales na ginagamit ng mga pusa upang batiin ang mga taong labis nilang minamahal at ikinagagalak nilang makita. Ang ganyang posisyon ng buntot na nakatayo at nakabaluktot na parang may tanong ay katumbas ng maligaya at malapad ng ngiti ng pusa, kasabay ng pagsigaw ng, "Uy, ang saya ko at nandyan ka." Sinyalis ito na excited siya sa inyong bonding at masarap na samahan. Mapapansin mo ito tuwing uuwi ka galing sa trabaho o kaya naman paggising mo sa umaga at sasalubungin ka niya. Hindi lang simpleng pagbati ang ginagawa niya. Ipinapakita niya ang tunay at malalim na kaligayahan niya sa presensya mo. Ito na ang pinakadalisay at walang halong ekspresyon ng tuwa. Kaya kung sasalubungin ka ng pusa mo ng ganyang buntot tanong, maging sigurado ka, napakahalaga mo sa kanya at mahal ka niya. Bigyan mo lang siya ng masarap na salita o kalinga at mas lalo siyang matutuwa. Ang pangpitong palatandaan, simple lang tingnan, pero madalas nating hindi napapansin ang tunay na lalim ng kahulugan. Ang pusa ay natutulog sa ibabaw mo o kaya'y sa tabi mo. Oo, natural lang. Naghahanap siya ng init at komportable. Pero hindi lang yan ang dahilan. Ang pagtulog ang pinakadelikadong estado para sa kahit anong nilalang, lalo na sa isang predator na dapat laging handa. Kapag pumipili ng lugar na tutulugan, ang pusa ay likas na naghahanap ng pinakaligtas na punto sa buong bahay. At kung ikaw ang napiling lugar niya, yung mga hita, dibdib, or kahit baka unan lang sa tabi ng ulo mo, ito na ang pinakamataas na papuri sa pagiging mapagkakatiwalaan mo. Hindi lang siya natutulog sa tabi mo, ipinagkakatiwala niya sa iyo ang buhay niya. Ang pagpili sa iyo ng pusa bilang kanyang panigurado ng kapayapaan ay nagpapakita na ikaw ang pinagmumula ng kanyang kapanatagan. Sa tabi mo, kaya niyang mag-relax ng lubusan dahil alam niyang ligtas at protektado siya. Higit pa rito, pinoprotektahan ka rin niya. Sa pagtulog sa tabi mo, isinasama ka niya sa loob ng kanyang ligtas na mundo. Ito ay tanda ng sukdulang pagtitiwalaan. Kaya, kahit pa masikip na ang posisyon niya at namamanhid na ang kamay mo, subukan mong huwag siyang gambalain. Sa sandaling iyon, nasa kalagayan siya ng ganap na pagkakaisa sa iyo at mas mahalaga iyon kaysa sa pansamantalang pagkailang. Hindi ka niya nakikita bilang simpleng amo lang, kundi bilang isang mapagkakatiwalaang kasama at taga-protekta. Ang pangwalong senyalis ay maaaring nakakalito o minsan pa nga nakakasakit ng damdamin, lalo na kung hindi mo alam ang tunay nitong ibig sabihin. Ito ang tinatawag na magaang na pangangagat o mas kilala bilang love bites. Isipin mo, hinahaplos mo ang pusa mo, humihilik ito sa sarap, at bigla ka na lang kagat-kagat ng bahagya sa kamay. Hindi ito pagiging agresibo. Mahalaga na matutunan mong kilatisin ang banayad at kontroladong kagat sa tunay na masakit at galit na kagat. Kadalasan,
Ang love bite ay walang iniiwang pasa at hindi ka sasaktan. Kung gayon, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Isa itong komplikadong ugali na maaaring may iba't ibang dahilan, ngunit lahat ng ito ay naguugat sa pagmamahal. Kadalasan, ito ay senyales ng overstimulation o sobrang tuwa sa paghaplos. Lubos siyang napupuno ng damdamin at hindi na niya alam kung paano pa ito ipapakita. Parang isang maliit na bata, yan na dahil sa sobrang pagka-excite or pagmamahal ay bigla na lang mangungurot o manunulak. Isa pa, ginagaya ng pusa ang paraan ng pag-aalaga niya sa kuting. Madalas na ginagamit ng inang pusa ang panga niya habang naglilinis para bang tinuturuan sila or pinapaalala. Kaya naman, kapag ginagawa sa'yo, yan ang pusa mo. Posibleng tinitingnan ka niya bilang isang malaki. Medyo kakaiba, pero sobrang minamahal na kuting. Ito ay talagang sign ng napaka-close. Halos pamilya na ang turingan. Kung hindi mo naman gusto ang ganitong kagat o nakakaramdam ka ng sakit, huwag mong pagalitan ng pusa. Sa halip, dahan-dahan at walang biglaang paggalaw, bawiin mo ang kamay mo at itigil mo muna ang paghaplos. Maiintindihan ng pusa ang ibig mong sabihin, pero hindi niya yan iisipin na pagtataboy o pagtatatwa sa kanya. Ang pangsyam na paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal ng pusa ay ang palagiang pagsunod-sunod nila sa iyo. Saan ka man magpunta, sa kusina, sa kwarto, at oo, kahit sa loob pa ng banyo o palikuran, ang munti at mabalahibong buntot na ito ay palaging nasa likuran mo. Hindi lang ito simpleng pagkamausisa or pag-asang makakakuha sila ng pagkain. Ito ay tanda ng isang malalim na sosyal na koneksyon. Salungat sa mga karaniwang sabi-sabi, ang mga pusa ay hindi mga ganap na nag-iisa. Nagbubuo sila ng matitibay na ugnayan. At ikaw, sa paningin ng iyong pusa, ang kanilang pangunahing social partner. Talaga siyang interesado sa lahat ng iyong ginagawa. Gusto niyang maging bahagi ng buhay mo at makasama ka sa lahat ng iyong ginagawa, maging sa mga pinakasimpleng gawain. Sa piling mo, kalmado at panatag ang pakiramdam ng iyong pusa. Ikaw ang sentro ng mundo niya, ang kanyang safe zone o ligtas na kanlungan. Kapag sunod ng sunod siya sa iyo, para siyang palaging nagkukumpirma. Nandito ka? Ayos ba tayo? Magkasama ba tayo? Isa rin yan sa paraan para bantayan ang teritoryo kasama ang pangunahin niyang partner. Hindi lang siya nakabantay sa iyo. Nagpapatrol kayong dalawa sa inyong lugar. Ang kilos na ito ay nagpapakita na hindi lang kayo nagkasya sa iisang bahay. Talagang magkasama kayong namumuhay. Mas gusto niya ang iyong presensya kaysa sa mag-isa siya. Ito ay isang tahimik, ngunit napakatatag na pagpapahayag ng pagmamahal. At sa wakas, ang pang-sampung paraan na madalas nating hindi napapansin, ito ang mga espesyal na tunog na para lamang sa iyo. Alam mo ba na ang mga adult na pusa sa kagubatan ay halos hindi nagmimiyaw sa isa't isa? Ang pagmiyaw ay parang kilos ng sanggol na ginagamit ng mga kuting para makipag-usap sa kanilang ina. At naalala o binago ito ng mga pusa para lang gamitin sa pakikipag-ugnayan sa tao. Kaya naman, sa madaling salita, kinakausap ka ng iyong pusa gamit ang baby talk dahil napansin nila na tumutugon tayo rito. Pero mayroon pa silang mas pinong tunog. Halimbawa, ang mga maikli, malambing at nanginginig na tunog na parang pagkururok or trills. Ito yung mga tunog na ginagamit ng inang pusa para tawagin ang kaniyang mga kuting. Kapag ginamit ito ng alaga mo para batiin ka o kumuha ng atensyon, ibig sabihin, ginagamit niya ang pinakamahinahon at pinakapersonal na paraan ng komunikasyon niya. Nakikipag-usap siya sa iyo na parang ikaw ang pinakamalapit
at pinakamamahal niyang tao. Pakinggan mo ang iyong pusa. Tiyak na mayroon siyang sariling koleksyon ng mga kakaibang tunog na para lamang sa iyo. Ito ang kaniyang personal na love language na binuo niya para lang sa inyong dalawa. Kaya sagutin mo siya at kausapin mo rin siya gamit ang malambing na boses. Ang simpleng dialogong ito ay ang pinakamatibay na patunay ng inyong natatanging koneksyon. Ayan, yan po ang 10 paraan. Mga simpleng gawi pero may malalim na kahulugan. Kung paano ipinaparamdam ng inyong pusa ang pagmamahal niya sa inyo araw-araw. Kita nyo naman, ang pagmamahal ng pusa ay hindi lang basta-basta. Ito ay isang komplikadong wika na puno ng tiwala, tulad ng mabagal na pagkurap o ang pagpapakita ng kanilang tiyan. Wika rin ito ng pag-aalaga, lalo na kapag nagdadala siya ng mga regalo sa inyo na para bang gusto niya kayong pakainin. At wika rin ito ng lambing na nag-uugat pa sa kanilang pagkabata, tulad ng paborito nating milk step o pagmamasa. Patuloy tayong kinakausap ng mga pusa, pero hindi tayo laging handang makinig. Ipinapakita nila ang pagmamahal hindi ayon sa inaasahan natin, kundi ayon sa kanilang likas na kalikasan. Kapag naunawaan natin ang wikang ito, hindi lang natin makikita kung gaano tayo kamahal. Matututo rin tayong sumagot sa pagmamahal na iyan sa paraang maiintindihan ng ating pusa. Maraming salamat po sa panunood ninyo hanggang sa huli. Kung nakita ninyo ang inyong pusa sa mga inilarawan namin, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video tungkol sa pag-uugali ng mga hayop. At ngayon, ito ang mahalagang tanong ko sa inyo. I-comment nyo po sa baba alin sa 10 paraan ang pinakamadalas gawin ng inyong alaga. O baka naman may sarili siyang unique na love language na wala sa listahan natin. Talakayin po natin iyan sa comment section.